sa likod, no? Hindi ko makita yung mga gwapo at saka yung maganda. Ayan, parang walang maganda, walang sumisigaw eh. Okay, yan. Yung mga hindi sumigaw, pangit talaga yan kahit kailan, no? Pakitanong mo nga yung katabi mo, pangit ka ba o maganda ka? Ano sagot? Okay. Alright, very good. So, magandang umaga sa inyong lahat. Itong mga nandirito, if you can transfer here, kasi para mas makita nyo ng mas maayos ang pag-uusapan natin, no? Kasi I think, maghapon kayo rito, Pastor Joey, no? Pastor Feds, no? Mamaya, huwag nyo mamimiss yung speaker natin, yung si Pastor Ronnie Ventayen, no? Siguro some of you, hindi nyo siya kilala. Siya ay dating miyembro ng LGBTQ plus community. In fact, practitioner siya. Ngayon ay pastor na siya. Last week, speaker namin siya sa church. Sobrang ganda ang nangyari kasi right after that, maraming umamin sa amin na may bisexual. Maraming umamin na mga tao sa amin na talagang nag-struggle sila ng SSA. Alam niyo yung SSA, same-sex attraction. So nagulat kami at nakakatuwa, mga lumapit at ngayon ay nagpo-proseso para maayos, no? Kaya mamaya, huwag niyong mawawala. Huwag ka munang mamamatay after lunch, okay? Okay. Pakisabi sa katabi mo, bawal ka munang mamatay. Okay, sige. So ngayon, pag-usapan natin ang isa sa hindi naman problema, kundi isa sa malaking problema ng maraming, lalo ng ating generation ngayon. Tanungin ko muna sandali, sino rito yung mga senior, mga high schools na? Pakitaas ang mga high school na. Okay, high school. Okay, na nag-aaral pa sana. Okay, taas sa kamay. Taas sa mga high school. May high school ba dito? Okay, very good. Meron ba rito tapusan ng senior high? Ano bang, nalilito na talaga ako eh. Grade 13, grade ganito. Grade 12 ka. Sino yung tapusan ng senior high? Grade 12 pataas. Grade 12 pataas. Ayan, grade 12 pataas. Okay? Ano kayo? Mga tambay? Mga drug lord? Ano ba kayo? Ha? Okay, joke lang. Okay. Meron ba ritong elementary? Wala ba? Para at least elementary ka lang. Anong grade ka na iha? Grade 6 ka? Hindi halata. Parang third year college ka na. Hindi, joke lang. Okay. Now, pag-usapan natin dito, tanong ko lang, sino rito ang lahat ng may cellphone? Pakitaas sa kamay na may cellphone. Okay, taas sa kamay na may cellphone. Halos lahat may cellphone. Tama? Sino ang walang cellphone? Okay, bibigyan kayo ni Pastor Joey mamaya ng picture ng cellphone. Okay, hindi ko naman sinabing cellphone. Basta picture lang ng cellphone. Now, most of us, eto ngayon tayo, nabubuhay tayo sa generation na ang tawag sa generation na to, sabi ni iba, Gen Z, Millennial, Generation Alpha. Pero as much as possible, ang generation na to is the most connected generation. Now, bakit siya tinawag na most connected? Tanong niyo sa akin, bakit? Kasi kahit saan mo ang gawin mo ngayon, ang dali mong makakonect anyone, anywhere, anytime in the world. Di ba? Ngayon, dahil tayo ay most connected, sabi ng mga nag-aaral, ito ang most tamad generation. Now, bakit siya most tamad generation? Aba, gusto niyang makorek ang grammar, ChatGPT, Gemini, Siri lang yan. Tama, hindi. Gagawa ka ng ganito, book study or report or summary, ang bilis. Napakatamad. Hindi na nag-iisip. At dahil sa ito ang danger ng most connected generation. Most tamad generation. Now, linawin ko lang mabuti ha. Huwag ninyo ako misinterpret na galit ako sa social media. No. Dahil sabi kasi, di ba, kasi pastor, matanda ka na. Nadin nyo na ba yung mga nanay nyo ng ganito, di ba? Ba't naman kami nung araw, wala namang mga cellphone, nabubuhay kami. Sa totoo lang, talaga namang walang cellphone noon kasi matanda ka na. Ay, walang kausap dito, di ba? Totoo naman talaga. Kanya lang, let's live with it. May cellphone, ano gagawin? Ang problem ngayon, tanong nyo sa ko ano? Hindi problem of having na magkaroon. That's not the problem. It's the problem of controlling. Kasi hindi masamang magkaroon. Ang masama, kaya mo ba siyang kontrolin? Example, alright, ito halimbawa, kapag ang problema mo, hindi mo kayang kontrolin emosyon mo, kahit anong hawak mo, sisirain mo. Example, hawak ko itong microphone, meron akong uncontrollable anger. Sang araw, pwede ko itong ibato. Parang ganito, walang problema yung motor. Ang problema, wala kang control. Kahit saan ka nag-o-overtake, pati sa ibabaw ng kotse, nag-o-overtake ka. Nagigets nyo? Nagigets nyo? Ang problem mo, hindi having. O parang ganito lang, walang problema magkaroon ng jowa. Ang problema, hindi mo makontrol ang sarili mo, grade 2 ka pa lang, jowa ka na.
Ay, nag-gets nyo? Parang ganito, hindi mo nga maipasa yung subject mo, relasyon pa. Sabihin mo nga sa katabi mo, makapal ang mukha mo kapag ganyan ka. Imagine mo, hindi mo nga maipasa yung relasyon, hanap ka pa ng iba. Control ang issue. Okay? So pag-usapan natin ngayon behind the screen, let's talk about today, social media epal. Okay? Tanongin mo nga yung katabi mo, ma-epal ka ba, baby? Pag sinabing epal, di ba, medyo slang word siya na medyo pangit. Ibig sabihin ng epal, mapapel. Di ba? Ano tawag dito? Maarte, something like that. Pero ano ba ang papel o ano ang role ng social media? Siguro yung ibang mga nag-encounter, nagbigay na ng statistics si Pastor Alan, Attorney Alan during the time. Ulitin ko lang. Bigyan ko muna kayo ng statistics ha. 50% of the world's most population today are young people. Totoo yan. No? In fact, ngayon may dinidevelop kami, Pastor Joey, one time share ko sa network natin about generations. Ang problem ngayon kasi ng young people, hindi na ng mga churches, hindi na nare-reach ang young people dahil tumatanda na ang mga pastor, tumatanda na ang mga dating mga leaders. Kaya pag nag-isip tayo ngayon, puro isip matanda na. Dapat dito siya, the problem of the church is not growing the church. It is not making the church younger. So, ang problem ng church, hindi palakihin ng church, kundi paano siya pabatain. Ay, walang kausap. Nagigets nyo? Kaya tinan mo yung katabi mong bata. Di ba? Mukhang bata. Di ba? Yung katabi mong isa, mukhang bumabatak. Hindi mukhang bata. Okay? Okay. Tinan nyo ito. Ang population natin ngayon, puro young. Another one. Marami pang tao ang merong cellphone kaysa may toothbrush. Okay? Did you know that? Okay. Sige, hingahan ng katabi. Tingnan mo. Tingnan mo. Okay? Tingnan mo, di ba? O pag namatay ka ng konti, malamang talaga yan. May cellphone pero walang toothbrush. Did you know that social media has now overtaken pornography as the number one activity? May porn sa social media, pero ang number one, sa internet, pero ang number one ay social media. Did you know that Facebook tops Google for weekly internet traffic? So kung nagta-traffic sa internet, ang laging sanhi ay usually mga social media platforms. Another one, did you know that Lady Gaga, si Justin Bieber at si Britney Spears, kilala nyo ba sila? Mga kapitbahay ko yan. Okay? Did you know that sila ay have more Twitter followers or ngayon ay X na, di ba? Than the entire population of Sweden, Israel, Greece, Chile, North Korea, and Australia. Imagine niyo, mas marami pang followers itong tatlong artistang ito kaysa sa entire population ng mga bansang yan. Grabe ha? So, ibig sabihin, ganyan katindi. Kaya kung ang social media may presidente, mga presidente na yung mga yan ng mga bansa. Nagigets nyo kung gagawa sila? Ito. Did you know that 1 in 5 couples meet online? Di ba? Diyan na nagkikita, diyan na nagkakasagutan, diyan na nga nagsesex. Uy! Nagigets nyo? Di ba? Did you know that 3 in 5 gay couples meet online? Kaya ito ako magsasalita ako sa inyo ng ilang mga terms. This is not actually, alam ko yung iba rito, hindi na kayo baby rito, hindi na kayo inosente rito. Pero to be honest, ang porn nung panahon namin, para makakuha ka ng porn, magre-renta ka ng VHS. Hindi na ninyo inabutan yon. Dati Betamax, tas tatago mo pa. Para makabili ka ng porn na picture, bibili ka ng magazine, nakatago. Ngayon hindi, 1 click away. Tapos, kalokohan, nakalagay, are you 18 and above? If you are not 18 above, exit. Siyempre, sira ulo ka Hindi 18 above. Totoo hindi. Hindi naman niya chinecheck kung 18 ka talaga, ikaw talaga. So nakita niyo ang problem? Ang problem is not having, but controlling. Nagigets nyo? Ito pa, tinan nyo ito Did you know that 1 in 5 divorces are blamed on Facebook? Kapal ng mukha, no? Facebook pa daw. Did you know that meron daw 1.5 million real farmers sa buong mundo, pero merong 80 million Farmville farmers. No, yung Farmville farmers, yun yung dating game nung araw, di ba? Imagine, mas marami pang virtual farmers kaysa totoong mga farmers. In fact, hindi mo nga alam ngayon kung yung katabi mo, totoo pang tao Baka AI, no? Baka AI, no? Anong AI? Ang ERT. Did you know that na ang YouTube is the world's second largest search engine? Wow! Bakit? Kasi meron daw 300 hours of videos uploaded per minute. Pag itinimes natin yon, math yan, ako na mag-time sa inyo, ay meron daw 432,000 hours of videos per day.
Grabe. Sa totoo lang, buti pa nga ang YouTube, may katinuan ng konti. Yung mga reels at saka yung mga vloggers at saka content makers, content creators, wala nang katinuan. Wala nang katinuan. Para makagawa lang ng views, kailangan manakit, kailangan scripted ang lahat, kala mo ninakaw, etc. etc. Bakit? Kasi nabubuhay na lang sila sa views. May kausap ako? Okay, bibigyan ko na isang pwede. Ito, diretso. Okay lang? May lumabas sa Facebook. May lumabas. Hindi ko na babanggitin yung page. Baka puntahan nyo pa. Okay, puntahan nyo to Hindi, puntahan nyo na nga. Okay, pangalan niya, Kitikitikit. Okay, Kitikitikit. Naglabas siya ng June 4 or June 20, nakalagay, 3 most perverted pastors. Yung picture ko nandun. Kinunan niya, gidrab niya yung picture na yun kung saan man na nagpipreach ako sa Horizon, sa church nila, Pastor Manric, nung Monday, pagkatapos mga Wednesday, nilabas nila. At nakalagay, 3 perverted pastors, most perverted. Alam niyo kung ano ginagawa? Tinitira niya lahat ng mga pastor, walang matino sa kanya. At alam niyo, para lang kumita, for the sake. Sabi nga ng lawyers namin, demanda namin Sabi ko, wag dinimanda natin, kikita tayo sa kanya. Bakit? Cyber libel yun. Kaya mag-iingat kayo ng basta-basta ng post, ha? Sabi niyo, walang hiya yung katabi ko kanina sa ACP post. Di ba? Mag-ingat kayo. May mga batas na ngayon na ganyan. At hindi mo naman alam na yung pinost mo, in-screen grab na, in-screenshot na, gagamitin nila yan. Ebidensya na yan. Kaya wag naghuhubad behind the screen, utang na loob. Sabi nung naniligaw, sige na, konti lang naman, cleavage lang, cleavage. Ikaw naman, sabi mo, hindi pwede, wag mong re-record, screen. Ngayon, kaya mo na, may mga apps na ngayon na kaya mag-record na hindi alam nung kabila. Tapos nagtataka ka pa kung bakit ang mukha mo, ang katawan mo, nasa pornography website na. Alam ba ninyo ngayon, nabebenta yan, ang mahal. Walang kausap. Mga babae, look at me, mga babae, Look at me, Pag ayaw nyo, kaya nyo. Kaya itong mga hinayupaks na lalaking ito, aray ko naman, aray. Ba't ka umaaray? Hindi naman ikaw yung katabi mo, Hindi, joke lang. Okay. Diba, ito. Itong mga lalaking ito, Itong mga mokong na lalaki, kahit pilitin kayo ng pilitin, pa-kiss, payakap, pa-sex, whatever, maghubad ka sa harap. Pag inayawan mo, wala silang magagawa. Nagigets nyo? Ang control at ang final control at ang final destination, chapter 10, ay nasa inyo. Kasi itong mga lalaking ito, magpupumilik tiyan. Bulero yang mga yan. Uy, walang kausap, Pastor, mabait. Ang tawag ko dyan, mabait na bulero. Gagawin nila ang lahat ng gusto nila, makuha ka nila. Pagka nandyan ka, ito ang problema, ang digital world, the moment nilabas ang mukha mo, the moment nilabas ang katawan mo, o ang video mo, forever yan. Pwede ba ako maging-diretso sa inyo? Okay, one time, nag-try ako sa isang pornographic website. Tinype ko lang to, 70s, 60s pornography. Imaginein mo, pornography. Naglabas mga video sa ibang bansa na mga 1970s pa na porn na inilabas, in-enhance lang ng konti. Alam mo yung wasak-wasak. Yung mga tao doon na nakikipag-sex, patay na lahat yun Nag-gets yun? Patay na at pinagpapantasyahan pa. Maniwala ka sa akin, pag naglabas ka ng katawan mo sa screen, na-record yan, nalabas yan, nag-leak yan, patay ka na, may mga apo ka na sa kulugo, buhay pa yung porn mo. Hindi alam nung kung ano yung kulugo. Okay. Tinan mo yung katabi mo, mukhang kulugo. Di ba? Nagigets ba mga kapared? Hello? Ito pa. Did you know that if Wikipedia were made into a book, alam niyo yung Wikipedia, di ba? Okay. Magiging daw 2.25 million pages long. Kapag ginawa mo siyang libro, at kapag binasa mo siya, lalabas na kailangan mo ng 123 years to read. Now, tinan nyo, ganun kapangyarihan ng social media. Pero itong tanong, kung tayo ay most connected generations, bakit mas maraming depressed ngayon kesa noon? Di napansin? Ngayon, gusto mo ng friends, madali mong makita. Gusto mo ng sagot, madali mong makuha.
Noon kami, panahon namin, Pastor Joey, Pastor Fed, sila nanay, sila Cathy. Ilan taon ko na ba, Cathy? Yung totoo lang. Hindi wasteland ang tinatanong ko. Okay. Kami noon, pag magre-research ka, pupunta ka sa library. Hahanap ka ng libro na amoy amag, amoy ipis. Tapos isang page lang palang kukunin mo at isusulat mo pa. Ngayon, hindi. Gusto mong makakuha ng sagot, type mo lang, how to kill my mother. Click. Okay, meron na. Okay. Nagigets no? Ang bilis. Hello? So, most connected tayo. Big sabihin, ang dami natin pwedeng ma-reach. Ang dami nyo pwedeng makuha. Ba't mas maraming tao ang depressed? At bakit mas maraming tao ang suicidal? Bakit ang rate ng suicide ngayon ay mas mataas kaysa dati? Na ngayon, ang daming pera, may cellphone, may sapatos, may TV, may internet, may Netflix, may Prime Video, may Disney. Ano pa bang alam ninyo? Di ba? Ang dami-dami ninyong alam. Ang dami. Pero bakit maraming tao ay empty? Tapos, ito pa, ang dami nating napupuntahan. So, lumalabas. Look at me and look at this and listen very well. Lumalabas, tingnan nyo to ha, that we are a sad generation with happy pictures. Wala naman siguro ritong nag-post na at the moment, very sad. Meron pa rin talaga? Di ba? Most of us, gaganito tayo. Nasa beach ka, #blessed. Di ba? Nandun ka, naglalakad ka, lahat parang masaya. Pero ang totoo lang, malungkot ka. Pwede ba nating ayusin yan ngayong araw na to? Okay lang ha? Again, ulitin ko ha? Hindi ko kukunin ng cellphone nyo ngayon para i-offering natin. Pwede rin. Hindi, joke lang. Pero ito gagawin natin ha, magde-develop tayo ng self-control. Okay, how do you develop self-control? Kailangan mo ng self-awareness. Pag sinabing self-awareness, dapat malaman mo kung para saan siya. Did you know that noong 2021, 2022, ay merong around 404 students ang nag-commit ng suicide. Kung natatandaan ninyo, 2021, 2022, pandemic time yon. At puro estudyante ang nagpakamatay. Alam niyo kung bakit? Because nabuhay na lang sila sa screen. Di ba? Imagine mo, pandemic yun, wala namang lakad kahit ano, and yet nabuhay sa screen. Sabi ng UNICEF, meron daw 46,000 suicides ng 10 to 19 years old each year. Lumalabas, every 40 seconds, someone dies by suicide. So, 40 seconds, may nagpakamatay ngayon somewhere, somehow, someone in the world. Ganyan katindi. Are you following me? So, biro ba to? Atin na ito, ang madalas nagsusuicide, 10 to 19 years old. Question, bakit? Kasi nga, we are a sad generation with happy pictures. Alright, question. Ang social media ba kaibigan o kaaway? Depende. Anong depende? Ano ibig sabihin depende, bossing? Parang pastor to kung magdamit, no? Pastor na Koreano. Okay. Ano po? Dahil po depende kasi po sa social media marami din po tayong kakilala at mga kaibigan. Maaari din po natin ituring na kaaway ang social media dahil nga po sa mga inilalabas nito sa atin, maaaring fake news or kaya ano po, mga maling impormasyon nga po, fake news, and yung mga kaibigan din pong peke. So lumalabas talaga, ang issue natin is not having, but controlling it. Nagigets nyo? May na-meet ba kayong ganito? Pinost niya, feeling disappointed. Feeling constipated. Nakita nyo, di ba? Nilalabas nila yung kanilang nararamdaman sa social media. Nakabasa na ba kayo? Ito Bakit marami ngayong rapist? Tayo sa'yo, bakit? Hindi ko naman sinasabing pag nagnood ka ng porn, rapist ka na kaagad. Pero ito ang nakakagulat. Sa mga reels, pati pa nga may asawa, gumagawa ng reels na kabastusan. Sige na, umamin na kayo, nakapanood na kayo niyan. Di ba? Nagbibigay sila ng messages about sex. So, yung may bata, pag meron, yun ang makikita niya. At etong matindi, ang algorithm ng cellphone and social media is this. Kung ano ang madalas mong buksan sa cellphone mo, yun ang lalabas palagi sa wall mo, sa newsfeed mo. Kaya kung halimbawa sa cellphone nyo ang lumalabas, puro mga babaeng gumaganon-ganon. Ha? Bakit? Ibig sabihin, yun ang madalas mong binubuksan. Parang ganito.
In the that is digital world. Ganon din sa spiritual world. Tanong yung kung bakit? Ang madalas mong kahinaan, doon ka palaging titirahin ng demonyo at tutuksohin. Are you with me? Iyon palagi. Kaya mga lalaki, ha, pag may nakitang mga naka two-piece, ha, wag nang sinuzoom. Ngayon, meron pang mga iba. Magugulat ka. Hindi ko alam kung bakit. Meron pa ba silang budhi? Meron pa ba silang konsyensya? Alam mo yun, pati yung mga singit, pinapakita. Mga camel to means bakat na bakat. Di ba? Imagine mo, wala na ba silang mga kahihiyan? Na hindi ba nila naiisip na magkakaanak sila sooner? Magkakapamilya sila sooner? At makikita yon ng kanilang mga apo, Lola, ano tong bumabakat sa'yo? Walang kausap dito. Nagigets nyo? Ano to? Di ba? Alam nyo ang pinakatuwang-tuwa? Ang mga lalaki. Walang kausap. Ayaw pang umamin itong mga hinayupaks na to. Okay. Para maintindihan natin, everybody say trap. Pag sinabi natin na trap, ibig sabihin, nandyan siya, papasok ka, matatrap ka. Okay? Pag hindi ka naman pumasok, hindi ka matatrap. So, ang social media ba ay friend? Yes. Depende kung paano mo ginagamit. Social media ba ay enemy? Yes. Kung siya ay paano mo ginagamit at anong tinatanggap mo. Kasi pwede siya maging kalaban mo kung iyon ang binubuksan mo. May kausap? May kausap? Okay, let me give you about 4 traps ng social media. Ready? Hawakan ng kamay ng katabi. Okay? Hawakan ng kamay. Okay, pakisabi mo sa kanya, Hoy, kailan ka mamamatay? Okay, kailan ka mamamatay sa pagiging addict sa social media? Ha? Okay, hindi pa kasi ako tapos, masyado kayong allergic. Okay, tingnan nyo to. Okay, number 1, let us have a trap ng social media. Para maging aware kayo, this is an awareness. Number 1 is the coveting trap. Ano ba tong covet? Pag sabing covet, gusto ko magkaroon ako. Napansin nyo ang mga tao ngayon. Naranasan nyo na ba to? Bibigyan ko kayo, nag-post ka ng video, konti ang views. What do you feel? Tapos miat-miat, tinitingnan mo, di ba? Naku, 21 na. Naku, 22 na. Naku, nabawasan pa. Totoo hindi. Nung dumadami na, 3 minuto lang. Nadagdagan agad na 100. Ang tawag doon, covet. Ano yun? Parang doon ka na lang nabubuhay. Bakit? Kasi ito ang sabi mo, I wish I had more friends. I wish I had more comments. I wish I had more likes. I wish I had more shares. I wish I have more views. Maraming young people ngayon, ayaw nang mag-aral. Gusto nila maging vloggers. Imo-monetize nila para kumita. Kaya even in the midst na magmumukbang sila, cha-challenge sila, kumain ka nito, lalamon sila for views, for likes, for sharing, for whatever it is. May kausap ako dito. Ulitin ko lang ha, hindi masamang mag-vlog. Pero hindi siya ang buhay mo. Ha? Hindi siya ang buhay mo. Friend ba ang social media? Of course, it creates awareness. Yung mga violence, nakikita natin. Meron ako nalulungkot lang eh. Tanong yung sa'yo kung bakit. Ganito. Alam ba nyo kung ano napanood nyo ba sa news yung, sa social media yung na-accidenting van somewhere in the south? Tapos may isang babaeng nakaganon dun sa van. Yung babae, sa likuran ng van, tumagos siya, Pastor Feds, dun tapos alam niyo yung nakaganon, ito yung ulo niya, yung katawan niya, kalahati, nando doon, nasa labas. Tapos tumutulo dugo niya, pati utak niya. Alam niyo yung mga tao, nakaganon lang oh. For the views. Para lang may masabi na nandoon siya. Hindi ba dapat kahit pa paano tumulong ka? Walang. Tapos nilapitan pa nga doon sa mga nasa loob eh. May mga nakaganong patay. Alam mo yun, ginaganon pa. Utang na loob kung kamag-anak ko yun, ginanon mo ko, didemanda kita. Patay na yung tao, pangit ang itsura, nakaluwa ang mata, kinukunan mo. Wala ka ng budhi nun. Walang kausap. Nagigets nyo? Bakit natin sinasabi ito ng diretso? Kung sila ginagawa nila yun, tayo hindi.
Kasi may Diyos tayo. Kasi may Jesus ka. Saka nakakita, nasa kasaan yung tao, kukunan pa yan. Ay, walang kao. Meron pang iba, nasa harap ng patay, nagpapapicture. Bawal yun. Kung tatanungin nyo ako, wala ka na talagang ethics. Bakit? Ang tawag doon, coveting. Para lang makakuha ng magandang view, wala akong pakialam kung nasasaktan ko kayo. May kausap ako? Pakibatukan ng katabi at pakisabi sa kanya, umayos ka. Lakas. Umayos. Okay. Number 2, venting trap. Ano tong venting trap? Yung lahat na lang mema sabi. Lahat na lang sasabihin sa social media, ang pangit ng kapitbahay ko. At the moment, going to the airport, who cares? Meron akong isang pastor na in-unfriend. Bakit? Tanong sa'yo, bakit? Itong pastor na to, mabait naman, pero in-unfriend ko. Aba, Diyos ko. Naku po, araw-araw, every week, lahat nagre-report na lang sa Facebook. Sinasabi pa ba naman ng ganito? At the moment, blood pressure, 150/130. Anong pakialam ko? Yung iba sa inyo, tapos nakalagay, stressful ang buhay, hashtag. Di ba? Anong pakialam ko? Reporter ka ba? Na pati blood pressure mo, kailangan sabihin mo pa? Uy, walang kausap. Reporter ka ba, utang na loob? In-unfriend ko nga. Tapos nga nagre-request na naman ng friend. Naku, hindi ko tinatanggap. Lahat ng sinasabi na traffic, nakakabwisit. Post. Tapos sabi niya, tapos ito pa, pastor to pastor pa. Tago natin sa pangalang Joey. Pastor pa. Alam niyo sabi niya, going now to the CR, iihi lang. Pakialam ko. Sabi na iba, exage naman, exage. Ikaw din naman, may exage ka eh. Nabwisit ka sa teacher mo, pinost mo kaagad eh. Patama pa nga eh. Sino ang terror na teacher na wala ka kwenta-kwentang magturo? Post. Pero ito pa, look at me. Pwede ba ako makiusap sa inyo? Meron pa akong nabubuwisit eh, nakakabuwisit, hindi nag-iisip. Yung nagpo-post ng kandila at saka black background na profile pic. Di ba parang namatay, no? Tapos, kami nakakita, pupuntahan namin yung comment, sino namatay? Tapos nakalagay, condolence. Nag-iisip kami, sino namatay? Papatayin ko na talaga to, ay pa magsalita eh. Alam mo yun, parang gusto pa yata nung nag-post, manghula pa kami ng manghula. Manong kung magpo-post kang may namatay, sabihin mo na lang may rest in pieces. Okay. Rest in peace. Ang nanay ko, ang tatay ko, o kung sino mang kapitbahay ko. Hindi yung kami. Ito ngayon, merong isa ganyan, nag-post ng black, walang kandila, black. Eh di lahat, condolence. Sabi niya, sorry po, nakalimutan ko mo lang balgay ng profile pic. Nakita mo yun? Tanga. Alam mo, tingin ko sa mga ganong tao, papansin. May kausap ako dito. Bakit? Kasi gusto mo mag-create ng thread. Gusto mo mag-create ng comments kasi you feel, I feel good. Di ba? Ano tong venting trap? Sabi ng Proverbs 29:11, kayo na magbasa para hindi na kayo masaktan. Go, a fool. But, ayun. Yun daw hangal, sa Tagalog ay hangal, sa ibang slang ay ungas. Sa Espanyol, estupido. Nagagets nyo? Ano daw ang mga estupido at mga hangal at mga ungas at mga fools? Expresses all his emotions. Ganito. Tinotoyo ko ngayon, papakita ko ngayon. May kilala ba kayong ganyan? Yung mambinati mo, kumusta? Okay lang. Kumain ka na ba? Sakto lang. Iba, yung mga nandiyan dyan, parang may sariling mundo. May kilala ba kayong ganon? Yung tumatawa ang lahat siya. Tanungin mo yung katabi mo, autistic ka, bebe? Guess nyo? Bakit?
you don't have to post it to prove it. Amen. No? Hindi mo kailangang i-post na mayaman ka. Ito, huwag kayong nabibighani sa mga taong ganito. Nagpo-post ng marami silang napuntahan. Nagpo-post ng kotse, ng pera. Kasi ito, ang totoong mayaman, hindi nila ginagawa yon. Nakakikita kayo sa mga reels, nagpapamudmud ng pera, bumibili ng kotse, malaking kapikian. Kasi ang tunay na mayaman, hindi nila gagawin yun. May kausap? You don't have to post it to prove it. Bakit? Because you don't have to use social media to impress people. Use it to impact people. Is that an amen? Gamitin nyo sa maganda yan. May nakita kayong krimen, kinunan nyo, i-report nyo. Diba? May nakita kayong pang-aabuso, at saka pwede ba, minsan naman ang i-post natin, maganda talaga. Hindi lang tungkol sa sarili mo. Ha? Na tuwing magpo-post ka, puro mukha mo. Toilet na nga lang, nagpipicture ka pa. Oo, Didi, kapal talaga. Sabi mo sa katabi mo, magsisisi na po, magsisisi na. No? Pupunta sa SM, malaki ang salamin. You don't have to post it to prove it. Don't use it to impress people. Use it to have an impact to people. Isa ta na amen. Okay. Number 3 is the comparison trap. Bibilisan natin to kasi may gagawin tayo. Okay lang kayo, ha? Comparison trap. Ano ba tong comparison trap? Kino-compare mo na. Di ba? Di ba? Ito, kaya maraming depressed ngayon. Alam niyo kung bakit? Pag nagbabrowse kayo, nasa La Union na naman sila. Wala naman mga pera to, ha? Yeah? Tapos parating mo na, nakita ka pa, sale. Dapat meron ako nito, ha? May kausap. Yung mga kaibigan mo, nakikita mo, ang saya-saya. Ikaw ano? Sa bahay lang ako. Sila ngayon, long weekend, nasa labas. Comparison trap. Anong sabi mo? Ito, hindi naman masama magkaroon ng comparison eh. Sa totoo lang, ang comparison ay maganda. Tanong sa'yo bakit? Kasi pag walang comparison, hindi mo malalaman kung anong mali. Pero pag ang comparison, for you to be better than others, that's wrong. Okay, bigyan ko ng halimbawang nakakatawang comparison. Noon, kapag maganda, liligawan agad. Noon, kapag maganda, tititigan muna, baka bakla. Walang kausap. Babae ba talaga yan? Baka may kalembang. Nagagets nyo? Totoo hindi. I was on the airport, nasa Bangkok ako sa airport, pag upo kong ganon, katabi ko, napakagandang babae. Diba? Nasa Bangkok ako, going to the Philippines eh. Ang ganda-gandang babae, mas maganda pa sa mga taga-ACP. Hindi, mas maganda kayo. Bakit? Perfect kasi. Hindi. Biro lang. Di mamaya, di natulog lang siya. Di syempre, mga around 2 to 3 hours kami, 2 hours and a half. Probably sabi ko, ang gandang babae. Ang ganda, pastor. Alam nyo mamaya-maya, may pinindot siya doon sa taas ng headboard niya. Syempre, pupunta yung stewardess. Nagsalita, can I have a... Sabi ko, kala ko babae. Nung araw kami mga lalaki, alam namin ang may amoy paminta at saka berdeng dugo kaagad. Ngayon, hindi na namin malaman. Bakit? Pag tingnan nyo lang sa harap, babaeng babae. Pero ito napansin ko sa mga bading. Tanong nyo sa akin kung ano. Nagsusumigaw ang kanilang mga kulay, nagsusumigaw ang kanilang mga makeup na hindi ginagawa ng mga babae. Na totoo. Di ba nyo napansin? May mga babae, ang mga bading kung kumendeng, di ba? 180 degrees. Na hindi naman ginagawa ng mga babaeng totoo. Mamaya malalaman nyo yan, yung speaker natin. Ha? Dati siyang practitioner ng LGBTQ plus community. Na-rape siya ng kanyang lolo, 7 years old.
Eto ha, na-rape siya ng kanyang lolo. Ang nire-rape talaga yung kanyang pinsan or kapatid. So ang ginawa niya para mailigtas niya yung kanyang pinsan o kapatid, dahil katabi sa bahay, inihiwalay niya ng bed. Siya ang katabi ng lolo, siya naman ang ni-rape. Oh. Nagigets siya ba? Hoy, alam ba ninyo na maraming bakla at tomboy at saka merong same-sex attraction? Pag binilikan nyo ang history niyan at ang origin, alam nyo kung ano? Either na abuse or na rape. Hello? Na-abuse sila or na-rape, kaya nagkaroon sila ng ganong same-sex attraction. Kaya mag-iingat ha. Noon, kapag maganda, liligawan agad. Ngayon, pagka maganda, tititingnan muna baka bakla. Okay? Noon, kaunti lang ang gwapo. Ngayon, kaunting gwapo na lang ang tunay na lalaki. Totoo, hindi. Ako ay nasubukan kong mag-gym. May mga kasabay ako, ang lalaki ng katawan. Naku, pag tumakbo. Ang lalaki ng katawan, Diyos ko. Hindi ko alam kung talaga nagpapalaki ng katawan o gusto lang makakita ng malalaki. May kausap. Okay, ha? Mamaya na kayo titirahin ni Pastor Ronnie. Siya na magmi-minister sa inyo dyan, ha? Everybody say noon. Everybody say ngayon. Noon, kapag gwapo, babaero. Para ganito siya, yung bata pinanganak, napakagwapong bata. Maraming paiiyaking babae yan. Una na, nanay niya. Kasi gwapo. Noon, ngayon, pati pangit, babaero na din. Minsan, choosy pa ang kakapal ng mukha. Imagine mo, pangit na, babaero pa. Walang, tabingin ka sa mga katabi mong pangit. De, biro lang, ha? Di ba? Ano yung comparison? Comparison, sabi ng iba, sana yung husband ko, mas mahal ako. Bakit siya yung asawa niya, mas mahal niya, asawa niya, napaka-sweet niya. Ang asawa ko, hindi sweet. Sabi ng iba, as a single, siguro, ang ikasal, masarap. Bakit? Nakita mo siya, and they live happily ever, never. Di ba? Nag-gets nyo? Di ba? Mansari. Di ba? Mansari. Ano pa? Minutesary. Secondsary. Lahat na. Sabi niya, kung akala nyo masaya mag-asawa, masaya naman. Pero hindi laging masaya. Kasi ngayon, akala ninyo ang pag-aasawa, sasaya ka. Kung talagang masaya mag-asawa, tanungin natin yung may asawa kung masaya pa siya. Kati, masaya ka ba? Biro lang, ha? Nagigets ba point natin? Ha? At ngayon, ito, maraming young people gusto mag-asawa, pero maraming may asawa gusto uli maging single. Kasi nga, hindi siya ang sagot. Amen? Ito pa, why don't we always look that happy? Kasi nga, tayo ay generation ng masaya ang mga pictures, masaya ang mga posts, pero sad ang life. Ano pa? I wish I'm like that. May isa akong problem at ang problem ito ng maraming generations, kahit nung panahon namin, hindi nila alam kung paano paghiwalayin ang salitang ito. Look at this, ito muna. Okay? Hindi nila alam paano paghiwalayin, mga kaibigan, kung ano gusto nila, kung ano ang dapat sa kanila. Dapat alam mo kung anong gusto mo at kung ano ang dapat para sa'yo. Are you with me? Now, do not compare. Bakit? Because there's no win in comparison. Alam mo bakit tayo nagko-compare minsan at malungkot? Tanong bakit? Kasi ang problem mo, hindi lang having identity. Look at me, ha? Kapag secured ka sa identity mo, hindi mo hahanapin sa iba ang gusto mo para sa'yo. At ito ang isang katotohanan. Hindi lahat magiging sa'yo. Ha? Sample lang ako kayo, ha? Si Gary V, kilala nyo. Kapitbahay ko yun, eh. Kausap ko yung kaninang umaga. Si Gary V, magaling kumanta. Magaling sumayaw. May pera, musically inclined. Kompleto ng gamit. Alam nyo kung ano ang kulang niya? Tanong sa'yo ko ano? Siya ay sobrang diabetic. Kaya pag siya'y sumasayaw, meron siyang machine dito na nakapasok na nakadikit sa balat niya, sa dugo niya, para minimeasure ang sugar niya. Ang sabi niya, tuwing sasayaw siya, hihingalin siya na para siyang mamamatay. Imaginein mo, gwapo,
may pera, magandang kumanta, magaling sumayaw, pero diabetic kasi nga hindi ibibigay sa iyo ng Diyos ang lahat. Si Coco Martin, gwapo, hindi mamatay-matay. Daig pa si John Wick. Si John Wick hanggang 4 lang. Siya, batang probinsyano, 50,000 taon na yata. Pero tinan nyo, gwapo, 7 years na, mayaman, pero pag nagsalita, para sa tagumpay. Totoo hindi. Emperador Brandy, para sa tagumpay. Hindi niya pa siya parang salita. Hindi ko siya minamak ha. Public naman yun ha. Pero kung tatanungin mo ako, may pera ka naman, pa-repair ko kaya yung alang-ala ko, pa-repair ko kaya yung speech ko, patulong kaya ako. Pero tingin ko, hindi niya nagginaw yun eh. Alam niyo kung bakit? Because that flow makes him humble. Nagets nyo? Problema kasi, may pera ka, maganda ka. Hindi ba nyo napansin yung iba? Kung kailang gumanda, tsaka sumungit. Nung pangit siyang bait, kung kailan nagkapera, tsaka hindi mo na mabati, tsaka nagbago ugali. Kaya ito siya, do not compare. Pakisabi sa 3 hanggang 5 taong katabi mo, do not compare. Huwag mo ikumpara ha. Kung siya ang sapatos niya maganda, ikaw parehong kaliwa, huwag mo na i-compare, bumili ka na lang. Okay, nag-gets nyo? Nag-gets nyo? Siya ang cellphone niya, iPhone, ikaw mukhang iPhone. Okay? Di ba? Nag-gets nyo? Siya, ang cellphone niya ay Oppo, ikaw naman ay kalabasa. So, do not compare. Di ba? Siya ay Vivo, ikaw ay Bobo, ang iyong cellphone brand. Huwag ka na mag-compare. Okay? Huwag ka na mag-compare. I-enjoy mo na lang. Sabi mo nga sa katabi mo, enjoy mo na lang kung ano meron ka. Kasi ang issue, hindi naman magkaroon eh. Na-enjoy mo ba siya? Kaya nga, madalas ko sabihin, there will always be someone who can't see your worth. Palagi na may tao na hindi makakita na mahalaga ka. Bigyan ko kayo ng good news. Tanungin sa ko ano. Totoo naman that we are not worthy, but we are not worthless. Ulitin ko lang ha, sa harapan ng Diyos, di tayo karapat-dapat. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka karapat-dapat ay wala kang halaga. Nagigets nyo? So there will always be someone who can see your worth. But look at the screen, don't let it be you. Sana kung merong makakikita ng walang halaga sa buhay mo, sana hindi ikaw yon. Okay na yan. Kahit na may mga ibang tao na hindi mahalaga ang tingin nila sa'yo, basta ang mahalaga, ikaw ang tingin mo sarili mo, mahalaga ka. Ako ay pastor na for many years, ilang decades, si Pastor Joey, bata pa yan kasi maliit pa lang eh. Pero eto siya, kahit sa church namin, mayroong mga taong hindi ako gustong mag-preach. Ang mahalaga, ang natutuwa naman ako, nandyan pa rin sila. Nagtataka naman ako, ayaw nila sa preaching ko, pero nandyan sila. Sa akin, ito siya. Kung ayaw mo, problema mo yon. Yung iba senyo rito na nakikinig sa akin, sabi ng iba, pinapatamaan ako. Hindi naman, tinitira lang kita. Pero ito lang gusto kong sabihin sa'yo. It will always be, lagi na merong hindi may gusto sa'yo, wag sana ikaw. Amen. Okay, number 4, it's called the addiction trap. Tanungin mo nga yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, addict ka, bebe? Okay. Sabi na iba, Pastor, hindi ako addict. Look at me ha. Paano nyo malalaman ng isang addict? Pag sabing addict, hindi droga, hindi shabu, hindi katol. Ha? Pag sinabing addict, hindi ka mabuhay pag wala yun. At nagre-react ka, masyado kang affected pag nahiwalay sa yun. Ewan ko kayo, nakakita na ba kayo ng addict? May tinatawag na withdrawal syndrome. Pag hindi sila nakapag-shabu, kumikinig ang katawan. Nagwawala. Bakit? Kasi nagwi-withdraw ang katawan. Kailangang makuha. Di ba nyo napansin? Maraming young people hindi addict sa shabu. Ano yung saan addict? Sa cellphone. Yung bang payapa silang pupunta ng church na walang dalang Bible, pero pag naiwan ng cellphone, hindi matahimik. Ngayon lang yung kamay mo gustong-gustong kunin yung cellphone. Huy. At magdudot-dot. May kausap? See, sign up. May papakita ko sa inyo.
Kung ayaw nyo maniwala, ito ang isang PET scan o isang CT scan ng utak ng tao. So ito may utak, taas ang kamay. Okay, yung iba nag-iisip. Okay. Parang naiwanan ko sa first floor. Okay. Iba ang may brain sa may mind. Are you with me? Ito ang iniskan ng utak ng isang drug addict, ng isang normal na tao. Yan ang utak ng normal na tao. Are you with me? Nung iniskan ang utak ng isang drug addict, itong itsura. Parang sponge, parang brain sponge. Bigyan niyo ako ng mukhang nakakagulat. Walang kwenta. Isa pa. Bigyan niyo ako ng mukhang nakakagulat. Mas lalong wala ng kwenta. Okay. Tingnan niyo sa screen, ha? Yan sa mga nandiyan sa likod. Nakita yan. Yan ang utak ng drug addict. Nung iniskan nila ang digital addict, pag sabing digital addict, hindi mawala ang cellphone sa kamay, kahit nasaan nagdudot-dot. At nung iniskan nila, look at the screen. Eto. Di ba niyo napansin ang similarity? Hoy. So, nakita niyo ito gumagamit ng substance. Ito gumagamit ng cellphone, screen. No? Nagets nyo? Pero ang effect sa utak, parehong-pareho. Kaya pala, hindi mawala ang cellphone mo, matutulog ka na, yan pa rin ang hawak mo. Nasa toilet ka na, hawak mo pa rin. Uy. Nagets nyo? Kaya pala, may mag-notify lang, napakabilis mo. Pero pag inutusan ka ng nanay mo, ang bagal mo, wait lang. Nagets nyo? Kaya pala, ito nangyayari. Kahit sabihin ng teacher nyo sa school, walang cellphone, tinatago mo, nakakagawa ka ng paraan. Tapos paglabas mo, wala kang unang ginagawa, kundi kunin ng cellphone mo. Kasi bakit? Addict na yung utak. Kasi pag tinanggal mo siya, hindi mo makontrol ang sarili mo. Hello? Kanina may binabanggit si Pastora Feds about detox, tama? Digital detox. Magsa-cellphone ba sila ngayon? Hindi. Ihulog ka ba sa first floor lahat ng cellphone nila? Hindi naman. Yung iba sa inyo ito, nag-iisip na kanina, wala kayong cellphone ngayon, di ba? Sabi nyo, naku, baka may tumatawag sa akin, hindi kami nag-text sa akin. Nakita nyo, may addiction. Tapos mamaya pupunta mo ng CR, doon ka titira. Sabi mo, pwede na ba? May addiction. Tingnan mo yung katabi mo. Addict ba? Walang kausap. Kaya pa. Natututo. Eto pa. Kung merong addiction, ibig sabihin, pumasok ka na mula sa love, papunta sa lust. Now, linawin natin to, ha? Pag sinabing lust, lande. Pag sinabing lust, lagyan natin ng mas malinaw. Lahat ng lust ay galing sa love. Pero bakit naging lust yung love? Kasi ang lust is love out of control. Example, nung una, gusto mo lang, you love bags. Tapos yung sumunod, hindi mo lang gusto ang bag, gusto mo na lagi ng bag. Tuwing pupunta ka sa mall, ang unang pinupuntahan, bag. Sa bahay mo, nagkakagiba ang mga bag. Dahil isang araw ang sabi mo, dapat ang kulay ng bag kasing kulay ng shoes. Dapat ang kulay ng shoes, kulay ng bag kasing kulay ng blouse. Dapat ang bag hindi lang kasing kulay ng blouse, kasing kulay pa ng brace. Anong tawag doon? Hindi na siya love, lust. Anong tawag yan? At ang lust, ang endpoint niyan, addiction. Okay, bigyan ko ng love. Everybody say love. Everybody say lust. Lakas naman, lakas. Okay, everybody say love. Everybody say lust. Okay, ito ang love, ha? Ang love, nagtitiis. Ang lande, nagmamadali. Ngayon na! Uy, may sale. I-book mo na agad. Bakit? Baka mawalan. Piso sale. May lakad ba tayo? Wala. Basta i-book mo na. Gagawa na lang tayo ng paraan. Ano yan? Lande. Anong tawag dyan? Lust. Ha? May iPhone 14 ka.
Gusto mo pa bumili ng iPhone 15, Pro Max pa. 16 pa ang gusto mo. Pare-pareho lang naman. Camera lang naman pala ang gusto mo. Hindi bumili ka na lang ng isang katutak na camera. May kausap ako dito. Oh, everybody say love. Everybody say last. Ang love, tamang panahon. Hello? Ang landi, ngayon na. Nakindatan ka lang ng sumusundong tricycle driver, kayo na. May taga-church, binigyan ka lang ng upuan, Sister, dito ka. Ano na inisip mo? Mahal niya ako. Ungas. Walang kausap. Kasi ang last, nagmamadali siya, gusto niya ngayon na. Madali niyong malaman pag last eh. Pag kasi pinutula kayo na ngayon na. Yung tumingin ka, alam mo niyo yung mga impulse buyer? Yung impulse buyers, yung ngayon nakitang binili, may last yun. Kasi ang tunay na security ay nasa delayed gratification. Ilan sa atin dito ang bumili na ng gamit. Pagkatapos mabili ang gamit, nag-isip ka, ba't ko ba nabili ito? Taas kamay. Kita nyo? Ito yung mga umamin, di ba? Mamaya mag-prayer meeting tayo. Tayo lang ang makasalanan. Ito mga banal to eh. Mga banal. Lord, kunin mo na sila. Sobrang banal. Wala silang kasalanan. Ha? Okay. Bago matapos ang 12:30, kunin mo na sila, Lord. Ha? Hindi, joke lang. Everybody say love. Everybody say last. Ang love, decided. Ang last, hindi sure. Yung mga may boyfriend dito, utang na loob. Tanungin niyo yung boyfriend niyo, kailan mo ko pakakasalan? Oo naman. Baka sabi niya ba, pakasal agad? Oo naman. Bakit? Bakit ka ba jumojowa? Para lang fling-fling? Para lang paraos? Hindi. Di ba kaya ka jumojowa? Kasi gusto mo siyang makasama habang buhay sooner. Hello? Tanungin mo, pag tanong mo, ako ba pakakasalan mo? Pag nasagot ay, ala pa sa isip ko yan. Aba, maghiwalay muna tayo. Bakit? Kung wala pa sa isip mo, may iba ka pang nasa isip. Mga babae, again, mga anak mga young people, wag ninyo basta-basta pawawalan yung salitang oo sa isang lalaki. Number 2, kung napawalan man nyo ang inyong oo, huwag nyong pawawalan ang inyong virginity. Sabi ng iba, ang virginity daw ay regalo mo sa mapapangasawa mo. Wrong. Ang virginity mo ay regalo mo sa sarili mo. Hindi yan binibigay sa iba. Di ba nyo napansin ng mga lalaki? Pag nakuha ka na, malamig na sa'yo. Kasi, alam nyo kung bakit lumamig na sa'yo? Kasi yun lang naman talaga ang target. Walang kausap. At alam nyo ba, look at Pastor Reggie, listen to me. Recently, last week, ang AIDS natin tumaas ng 500% sa Pilipinas. Alam nyo kung bakit? Ang AIDS, alam nyo ba ang AIDS? Alam nyo ba ang ibig sabihin ng AIDS? Walang gamot yan. Sisirain ka, wawasakin ka. Nabubuhay lang na matagal lang iba dahil umiinom ng gamot, pero walang cure. Bakit daw tumaas ang AIDS ngayon? Ang dahilan, mga bata, maagang nakikipag-sex. Maagang binibigay ang virginity. Maagang nakikipaglandian. May kausap ako dito. Etong mabigat. Binigay mo ang sarili mo sa isang tao ni hindi mo alam kung sino pa ang nakasex niya. Tapos hindi mo alam ang nambabakla pala. Alam nyo, ang DOH, ang Department of Health, nagtaka. Bakit 500%? Ito daw ang nangyari. Tanong ko ano? Ito ginagawa ng iba. Dahil daw ngayon, mahirap ang buhay sa Pilipinas. May mga straight na lalaki dahil walang trabaho, nambabakla. Siyempre, babayaran sila ng bakla. At alam ba ninyo, pag nakausap nyo si Pastor Ronnie Bentayn, sabi ko sa inyo, huwag kayo mamamatay bago mag 12:30 Mamaya, alam mo bakit? Magugulat kayo, sabi niya, Pastor, nung kakumentohan ko, sabi niya, Pastor, nung kami ay nanlalalaki, napakaburara, napakabesi, napakabaho. Sabi niya, sabi ng iba, sabi nila, pag daw ikaw ay bakla, nagpa-sex change ka, hindi ka talaga nagpa-sex change. Anong ginawa? Bubutasan ka lang.
Nagets nyo? Pag sinabing sex change, nagbago ka ng gender. Hindi ka nagbabago ng gender, binubutas ka lang. Dahil yung lalaki, wala namang matres. Meron tayo Miyerkules, Huwebes, Biyernes, pero wala tayong matres. Ang bagal ng internet sa mga purgatorio sa likod. Nagigets nyo? Wala ka namang fallopian tube, wala kang uterus. Hello? Anong okay lang yun? may kausap ako dito. Are you listening to me? Eto. Yun daw mga straight na lalaki na tatay. Dahil walang trabaho, mambabakla. Tapos, kung siya'y single, makikipag-girlfriend. Tapos, makikipag-sex. O di yung sakit, nadala niya sa girlfriend niya. Tapos, naghiwalay kayo. Ikaw naman na babae, may bago ka na naman boyfriend. Nakipag-sex ka uli ng ganun kadali. Lipat ng lipat. Kaya nag-increase siya ng 500%. Kaya yung mga nakikipag-sex dito na basta-basta, pero gusto ko lang sabihin sa inyo, kung yan naman ay nagawa mo na, sana huli na ito. Ha? Huli na ito. Ha? At wag mo na agad uling gagawin. Bakit? Kasi hindi mo alam ang possible consequences sa mga susunod. Akbayan mo ang katabi mo sa kaliwa at sa kanan. At pakisabi mo sa kanya, ingat-ingat kapatid. Okay, number 2. Okay, everybody say love. Everybody say last. Oh, ano pa ang love? Serious. Ang last, pabebe lang. Oh, ito pa ha. Everybody say love. Everybody say last. Ang love, may goals. Ang last, walang plano. Uy, anong gusto? Wala lang, basta malaga pagkasama kita, masaya ka. Tuwing nakikita, kinikilig ka. Ay, hindi lahat ng kilig pag-ibig. Kung gusto nyo lang pala talaga ng kilig, napakasimple. Magpigil ka lang ng ihi. Pigilin mo, matagal. Tapos umihi ka. Sa dulo nun, may kilig eh. Di ba? Gusto mo pala ng kilig eh. Di ba? Sige, kilig. Kilig lang gusto mo eh. Kaya hindi lahat. Yung iba dito, di ba, kinikilig. Ha? Wag nandiyan dyan siya. Drummer ka pag dumating yung crush mo. Pag nandiyan na, gitarero ka, pag nandiyan yung babae. Pag wala na. May tinatamaan ba dyan? May tinatamaan. Sa likod ng kortinang itim. Nando ba? Ito. Okay. Everybody say love. Everybody say last. Ang love, commitment. Ang last, excitement. Puro excitement lang. Kaya pag na-broken heart, nag-away, wala na. Hindi na makakonsentrate. Wasak, sabaw. Di ba? Ito pa, ang love. Ano pa ang love? Clear. Ano pa ang last? MU. Alam niyo yung MU? Malabong usapan. Maling ugnayan. Manhid siya, umasa ako. Ano pa yung MU? Mukhang unggoy. Ano yung MU? Yung may relationship kayo pero walang label. Yung kung yung makakilos kayo, parang kayo pero hindi naman kayo. Tama na ang sakit. Sabi ko sa inyo, sasaktan ko muna kayo ngayon bago tayo mag-ayos eh. Nagets nyo? Hoy, kung hindi kayo, huwag kayo kikilos sa parang kayo kasi nalito kami kung kayo ba talaga. Pero kung talagang kayo, sabi nyo ng kayo para hindi kami nalito kung kayo o hindi. Pero kung talagang hindi kayo, huwag na kami sasabi na kayo dahil nalito na kami kung kayo ba talaga. Pero kung tayo talaga, sabi nyo ng kayo kahit gusto nyo maging kayo. Pero kung hindi kayo, huwag na kayo maging kayo. Okay? Last dyan, pare, ha? Okay. Everybody say love. Love, pagpapala. Ang last, masagwa. Nakakita ba kayo, mag-boyfriend, naghihintay lang ng jeep? Nako, ang mga kamay hindi maghiwalay. Talaga namang, akala mo, hindi ko maintindihan. Nasa jeep na lang, magkatabi pa, kulang na lang. Ikaw mismo na nakakita, di ba, nasagwaan ka mong, ikaw mismo ka, ano ba yan? May kausap ako dito. Di ba? Anong tawag doon? Hindi na pagpapala yun. Masagwa na yun. Madali namang malaman kung mag-asawa o mag-jowa eh. Di ba?
Pag magjowa, di ba, pag naglalakad sa kalsada, yung babae nasa safe side, di ba? Yung lalaki ay nasa kalsada, di ba? Pag mag-asawa, yung babae na ang nasa kalsada, kulang na lang sipain pag dumarating yung truck. Okay. Totoo hindi, totoo hindi. Ito. Pag magjowa, kumakain, magkatabi. Magkahawak pa ng kamay. Sobrang higpit, wala makapasok na bakterya at saka virus sa pagitan ng kanilang mga kamay. Di ba? Tapos, tingin na. Bulungan ng bulungan. What? Pag mag-asawa, kumakain na. Ay, naku, malalaman mo to, Angela. Okay. Pag may asawa ka na. Pag mag-asawa na, isa na sa kabila. Yung isa nagbabasa ng menu, isa nagbabasa ng cellphone. Ang sabi, ang mahal dito. Ito pa, pag mag-asawa, pagka mag-jowa, tandaan nyo ito ang babae, ang lalaki, kapag nagbukas ng pintuan ng kotse sa isang babae, dalawa lang ang meaning. Tanong sa'yo kung ano? Bago ang kotse o bago ang babae? Pakisabi nga sa 15 taong malalapit sa sigawan mo, huwag kang malandi, ha? Lakas mo. May kausap. Tapusin na natin, ha? Masyado ko na kayong sinasaktan. Huwag kayong mag-ala, ihil naman kayo ni Pastor Ronnie mamaya. Saktan ko na lang muna kayo ngayon. Okay pa kayo? Kaya pa. So sure kayo, ha? Okay. Ito mabigat. It's called the darkness trap. Ano itong darkness trap? Na minsan, hindi mo alam, pumapasok na ang demonyo sa'yo. Kaya may certain level of depression ka. O kaya minsan naranasan nyo to, nananaginip ka na hindi ka makakilos, na parang may sumasakal sa'yo. Ang dahilan, because of the social media, pumasok ang demonyo through that. Look at Pastor Regino. Ang demonyo, bigyan ko muna kayo ng mabilisang education one-on-one ng mga demonyo. Okay? Huwag niyong tingnan yung katabi niyo. Yung nasa likod niyo yan. Okay? Ang demonyo, look at me ha, hindi siya papasok sa tao basta-basta. Hindi siya papasok. Hindi niya biglang papasukan si Arwin. Tapos nakita niyo si Arwin sumusulat na. Hindi. Ang demonyo, alam niya ang general spiritual rule na ang tawag ay free will. Pag sinabing free will, sariling gusto, sariling kusa. Parang ang Diyos, kahit gusto kanyang baguhin, pag ayaw mo siyang imbitahan sa puso mo, hindi kanya kayang baguhin. Ang tawag doon ay free will. So ang demonyo, hindi siya papasok sa iyo ng walang permiso mo. Kailangan magkaroon ka ng permiso. At paano ka magkakaroon ng permit sa demonyo? Ito yung kung paano. It's called entry points. It's called doorway. Parang ganito, bago ka nakapasok sa building na to, may pintuan kang pinasukan. Tama? Maraming pintuan dyan. May gym, may toilet. Di ba? Pero mas pinili mo yung ditong pintuan. Meron ba ritong pumasok sa building na to, sa bintana, pumasok? Tawag dyan, akyat building. Hindi akyat bahay, building to eh. Okay, nagigets nyo? Pumasok ka sa pinto. At nung pumasok ka sa pinto na yan kanina, may nag-welcome sa'yo, good morning. Tinulak mo, bukas kasi. Ang demonyo, ganito siya. Humahanap siya ng entry point kung saan pwede siya magkaroon ng power at hawak sa'yo. At ang gusto nga ng demonyo, hindi mo alam na nagbukas ka ng pinto. Example, pumunta ka sa Baguio, bumili ka ng pangkamot sa likod. Alam mo yung pangkamot sa likod, yung kamay. Ang hindi mo alam, yun ay hindi lang ordinaryong pangkamot ng kamay. Ito ay anito or Diyos-Diyosa ng mga taga-Mountain Province. Bakit? May makikita kayo sa kamay na dalawang mata at may ilong. Yun ay muka ng kanilang Diyos-Diyosan. Oo nga, wala kang Santo Niño sa bahay, pero nagkaroon ka naman ng anito. Nagets nyo? Example, ako mahilig ako sa t-shirt na tribal. Kasi dahil itim. Dahil mahilig ako mag-itim dahil pawisin ako. Marami sa inyo bumibili ng t-shirt, may bungo, may dragon. Minsan may satanas pa. Di ba? Akala ninyo, simpleng lang siyang damit. Hindi. Gusto ng demonyo na yan ay meron ka kasi yan ang kanyang pinto. May kausap ako dito. Are you with me?
Kaya huwag kang nagpapahula. Huwag nag-horoscope. Huwag nanonood ng horror. Yung iba ganito, nagtataka ka pa kung bakit duwag ka. Sabi ng nanay mo, magtapon kang basura. Madalim, mami, madalim. Magtapon ka. Habang tatapon ka, bakit? Nanonood ka ng horror. Sira ulo ka eh. Bakit? Nanonood ka ng horror, panunuurin mo, ganda to. Final Destination 397. Okay? Tapos tumutulog na. Tapos anong nangyari sa'yo? Natakot ka, pinatay mo TV. Ang pinapanood mo. Tama? Tapos matutulog ka nung gabi. Nung matutulog ka ng gabi, ang init ng panahon, nagtatalokbong ka ng kumot. Tapos sa madaling araw, ihi ka na. Hindi ka makababa. Bakit? Baka pag upo mo, may kamay na lumabas mula sa baul. Engot ka pala eh. May kausap ako dito. Sabi na iba, it's just for fun. For entertainment. Look at me. Gusto nga ng demonyo, it's only for entertainment. Kasi bakit? Kasi ang demonyo mandaraya. Kaya mag-iingat. Ha? Okay. Ano tong darkness trap? Sample ako kayo. Basa, 1, 2, 3, go. Malapit ako matapos. Fire. Whoever. Basa, lakas. Whoever. Okay. Sabi ni Solomon, ng kumpare ko, sabi niya, sino man daw ang naghuhukay ng hukay, siya ay mahuhulog dito. At kung sino man daw ang mag-break ng wall, stone wall, will be beaten by snake. Bigyan ko muna kayo ng context at background ha. Listen to me. Are you with me? Nung araw, ang bahay ng mga sa Israel, parang katulad ng Pilipino, tabi-tabi. Okay? At ang tanging naghihiwalay lang sa kapitbahay ay pader. Ngayon, ang mga kamag-anak na Israelita, meron silang maliit na bintana sa pagitan ng kanilang pader. Bakit? Tanong sa inyo bakit? Kasi doon sila nagpapalitan ng ulam, pagkain. Ngayon, dahil magkakamag-anak sila, merong mga masasama ugali itong ginagawa para magnakaw sa kapitbahay nila na hindi nila kamag-anak, bubutasin nila yung pader. Tapos doon sila kukuha ng pagkain o ng gamit. Ang problema, tanong nyo sa akin kung ano, yung pader, sa pagitan ng pader, ay nakatira ang mga scorpions, nakatira ang mga ahas. Ito yung sinasabing, pag binrake mo yung wall, pag ginano mo yung kamay mo, kakagating ka ng ahas. What is the Bible trying to point? Ikaw at ako, lalo kung Kristiyano ka na, born again ka na, may Jesus ka, nag-encounter ka, whatever it is, hindi ko sinasabing nasa church, meron tayong wall of protection. Nagets nyo? We are protected by the blood of Jesus, by the power of Jesus. Pero huwag kang lalabas doon. Dahil pag lumabas ka doon, the snake will bite you. Huwag kang pupunta sa beer house at sasabihin mong, hindi Lord, kaya ko to Lord in Jesus' name. Huwag mong sabihin, uupo lang naman ako habang nagiinuman sila, magkikwentuhan kami. You are breaking your wall dahil pag nag-break ka ng wall, the snake will bite you. Example, okay, tingnan nyo sa screen. May isang climber, Russian climber, pastor, namatay. Saan siya namatay? Sa fourth highest mountain sa buong mundo. Natagpuan siya 1 week after, siya po ay naaagnas na. Tanong, pastor siya, ba't di siya inaingatan ng Diyos? Anong sagot nyo? Malamang. Anong wall? Anong wall of protection? Tingnan nyo yung headings, yung may square. Basa. Anong dahilan ba't siya namatay? Solo one mountain climb. Ang rule ng mountain climbing, hindi ka pwedeng umakyat mag-isa. Ano ang kanyang ginawa? Binrake niya yun. Ikaw, usap? Sample. Ito, nangyari to sa Bulacan,
bago mag-pandemic. Estudyante ng tourism. Nabalitaan nyo yan dati, siguro baka iba sa inyo, baliliit pa kayo during that time. Nalunod sila sa Madlum River. Mga estudyante ng dalawa dyan na anak ng pastor, nag-50-50. Yung isa namatay. Anong dahilan? Nag-tour sila, hindi sila dapat nagpunta sa San Miguel, Bulacan, Madlum River sa kadahilanang pumunta sila sa hapon at sa hapon umuulan sa gubat. So pag umulan, bababa ang lahat ng tubig papunta sa river. Yung nakikita niyong picture na yan ay actual picture nung inabutan sila sa gitna ng rumaragas ang tubig, inanod sila, namatay dyan more or less around 10 people, 50-50 pa yung dalawang anak ng pastor during that time. Question, bakit sila napahamak? Because they have broken the wall. Hindi sila dapat nandoon, pero doon sila pumunta. Sample. Marami sa inyo bakit na-aksidente? Nagmamaneho ka ng mabilis. Wala ka pang helmet. Tapos pa nag-overtake ka sa kanan. Tanga. Tapos pagka nasagi ka, ano sabi mo? You tell me. Tanga. Walang kausap. Nagigets nyo? Magdadrive ka ng motor, 175 kilometers per seconds. Kahit mag-quote ka pa ng verse, though I walk in the valley of the shadows of death, I will feel no evil, the Lord is my shepherd. Tanga, mamamatay ka. Ikaw, Kristiyano ka, alam mo na. Tapos may nanliligaw sa hindi Kristiyano. Pwede naman, hindi po, kakaibiganin ko lang naman, entertaining ko lang naman. Tanga! Ito pa. Nanonood ka ng horror. Pintuan ng demonyo ang horror. Bigyan ko na isa example ha. Naglalaro ka ng game. Many years ago, baka na-discuss ito ni Pastor kasi hiningi sa akin ito ni Atty. Alan Yan. Sa encounter. May isang laro sa internet, ang pangalan ay si Momo. Now, si Momo ay inspired ng Japanese novel ballad Shinigami. Ano bang ibig sabihin ng Shinigami? Girl, God of Death. Imagine mo, ito yung character. Cute ba yan? Cut ko lang sandali ha. Cut ko sandali. Yung iba sa inyo nalukupe. Labubu. Dahil in-endorse ni Vice Ganda, in-endorse ng mga artista, ng mga K-pop. Bumili ka naman. Tanga! Bakit? Yung labubu is a mythical creature na alam nyo ba kung anong labubu? Mag-research na lang kayo. Matalino naman kayo. Siya ay mythical creature of the underworld. Pag sinabing underworld, the world of the dead. Wala kang anting-anting. Wala kang Diyos-Diyosan. Wala kang galing sa demonyo. Ang demonyo hindi magpapakita sa iyo na may sungay, may pangil, may nakapula at merong tinidor. Hindi. Magpapakita sa iyo ng maganda. Tingnan nyo ito ha. Look at this. Yung mga naglaro ng Momo, ito ang ginagawa. The victims will do the task given in the challenge and finally commit suicide or not. Kasi uutusan siya Puntahan mo ang nanay mo, itong gawin mo. Pag hindi mo magawa, gagawin niya, mag-suicide ka na lang. At yung mga hindi nag-iisip, na addict na kasi, gagawin nila. Hindi kaya part yan ng contributor ng pagtaas ng suicide among young people. May kausap ako dito. Look at me, young people. Look at me. Alam ko mga bata pa iba sa inyo. No? Palakasin ninyo ang inyong emotional stability. Kasi ang totoong buhay, wala sa cellphone. Nagets nyo? Sa totoong buhay, may problema, may pagsubok, may issue. Palakasin mo. Pag hindi mo makokontrol yan, konting bagay lang, hihina ka at magiging mahina ka. Kaya pag may nag-comment sa'yo, affected ka. Bakit? Kasi ang issue mo, emotional stability. May kausap ako dito ha. Pwede bang tayo mga Kristiyano rito sa ACP, palakasin natin ang ating emotional security. Amen, amen ha. Na hindi tayo kayang yanigin ng gwapo lang, ng maganda lang, ng may pera sila. Hindi. Mahalaga rito, secured ka because you have Jesus in your heart.
Kamapalapakan mo si Lord kung naniwala ka dyan. No? Ngayon, ang Satanism ngayon, hindi na siguro tago. Dahil official ng religion sa Amerika ang Satanismo. Pero bigyan ko muna kayo ng background kung saan galing ang Satanism. Look at me. Galing yan sa isang Bible na sinulat ni Anton Szandor LaVey. Now, si Anton Szandor LaVey, ang sumulat is called the Satanic Bible. Meron ako niyan sa bahay nakatago. Yung iba, binabasa ni Pastor Joey. Hindi, biro lang. Devotion. Hindi, biro lang. Hindi, biro lang. Sa Satanic Bible, magugulat kayo sapagkat natutuon ang kanilang mga rituals at ang kanilang mga nakasulat. Pero papakita ko muna sa inyo kung sino tong si Anton Szandor LaVey. Si Anton Szandor LaVey, ang founder ng Church of Satan noong 1969. At ang kauna-unahang kanta na sumikat, na ginamit sa kanila sa Church of Satan, ay ang kantang Hotel California na kinakanta ng mga bidyoke. On a dark desert highway, kunin in my hand, one smell of colinas, there. Alam ba ninyo na ang mga lyrics na yon, it talks about the description of the Church of Satan in California. Meron dong lyrics na ganito, di ba nakalagay, sabi doon, they just stab but they cannot kill the beast. Tapos may nakalagay doon sa isang lyrics doon, sabi niya, please bring me my wine. Tapos ang sabi niya, we don't have that spirit here since 1969. Ano yon? Ang sinasabing wine doon is actually the symbol of the Holy Spirit. Tapos sabi niya, wala yung spirito na yan since 1969. At ang Hotel California na song basically is about the Church of Satan. Pakilala ko sa inyo ang founder ng Church of Satan. Ito si Anton Szandor LaVey, ang founder ng Church of Satan. Ito ang kanyang mga sinulat mula sa Satanic Bible. May papakita ko sa inyo. Tingnan nyo ang kanyang kamay. Mga kapatid, hindi to I love you. Ha? Hindi to rock and roll. Tayo may sabi, pare! This is the official sign ng mga satanista sa buong mundo. Kasi hindi nyo alam, di ba? Kasi nakikita nyo sa mga artista, sa mga kumakanta, sa mga kontesera, gumaganyan. Pero hindi mo alam, ang origin niyan, it is the hand signal of the Church of Satan. Kaya nga sila Eminem, madalas silang gamitin yan. Di ba? Madalas silang gamitin ang mga signs na yan. Di ba? Alright. Basahin ko na lang to. Look at this, and then we're going to end. Okay, tapusin ko na to. Alright. The question is, what's next? Everybody say, what's next? Okay, pagkatapos ko kayong saktan, pagkatapos ko mabigay ng info, what's next? Ang sagot lang, simple. Hindi wasakin ng cellphone, hindi mag-log out sa social media, i-block. No. What's next? Look at this. Basa tayong lahat. Everybody, go. Those okay, ito. Those who live according to the flesh have their minds parang ganito. Yung daw nabubuhay sa laman, nagse-set sila ng isip nila sa isang bagay. Example, kung ito ay bag, pag dyan mo sinet ang mind mo sa bag, set, ibig sabihin, dyan ka nakafocus, lagi naiisip mo, yun ang pinupuntahan mo, you will live by it. So, ang issue rito, hindi yung magkaroon ng bag. Ang issue rito, saan nakafocus ang utak mo. Tignan nyo to, basahin pa natin. In contrary, sabi niya, but those who live in accordance with the Spirit have their minds again? Have their minds again? Set. Saan ka nakaset? Pag sabi nakaset, saan ka nakafocus? Di ba? Yun ang issue rito eh. Saan ka nakafocus? Sabi niya, the mind, look at this, governed by the flesh is death. And the mind governed by the Spirit is life and peace. But binanggit ngayon ay govern. Kasi eto siya. Kung saan ka nakaset, yun na nag-govern sa'yo. Pag sabi nag-govern, siya na naghahari sa'yo. Kaya pag nakaset ka sa cellphone mo, hindi mo napansin, adik na adik ka sa cellphone mo. Ito bang digital detox nyo hanggang anong oras? Hanggang bukas to, no? Hanggang hapon. So, bawal sila mag-cellphone. Sana pala ginawa nyo yung lahat ng cellphone nila nasa stage. Tapos pag may umilaw, akin yun, may nag-notify. Nag-torture. Tingnan natin kung ma-addict ka. Okay. Kita nyo ha, bakit? Kasi kung saan ka nakaset, doon ka nakagawin. Di ba nyo napansin to? Yung mga nakaset ang mind sa porn? Di ba?
Ano ang reaction mo palagi? Magbubukas ka ng porn, magmamasturbate ka. Totoo, hindi. Umaming ka na, utang na loob. Di ba? Bakit? Kasi doon ka nakaset. Huy. 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 Tingnan ito, sino mahilig sa kape? Di ba yung napansin to? Papupunta ka ng mall, Starbucks. Gusto pa may Serena. Ang logo. Pwede namang 3-in-1 coffee. Di ba? Bakit? Kasi the last time I checked, yung 3-in-1 coffee at saka yung Starbucks, pag inutot ko, pareho lang ang amoy. Kung ayaw nyo maniwala, try nyo mamaya. Pag umutot ka, tingnan mo, ay pareho nga. Okay. Look at me ha. Tingnan ito ha. Hindi mo sama mag-Starbucks, pero pansin nyo to, dahil nakaset ka sa kape, pagka hindi ka nakapagkape sa isang araw, pakiramdam mo, masakit ang ulo mo, hindi ka kompleto. Ano siya? Addiction na siya. You are now governed. Now, ano ang ginagawa para mawala yan? Tanisay ko ano? May binanggit ang Bible at ang medical science sa ang tawag ay fasting. Akala nyo ang fasting pang relihiyon lang? Hindi. Ang fasting pampapayat? Hindi. Ang fasting, ano ang goal? Tanisay ko ano? Gutumin. Ganito siya. Ako, hindi ko alam, kumakain ka ba ng kanin? Nagkakanin pa kayo? Meron ko mga kilala, nagkakanin ka pa, Pastor? Ako, nagkakanin pa, no? Ang asawa ko, hindi nagkakanin. Minsan tinry ko, sabi niya, Tart, huwag ka magkanin. Tinry ko hindi magkanin, nanginginig ako. Alam mo yung pagkatapos ng, parang pakiramdam ko, gutom pa rin ako. Sabi niya sa akin, di try mo lang ulit sa susunod. Tinry ko lang ulit. Nagtry ako ulit. Dumating ang time, kahit nandyan na yung kanin, hindi ko na siya gusto. Ano ginawa? Ginutom mo eh. So, para hindi ka mag-govern, gutumin mo. Paano gugutumin? Pag araw ng linggo, huwag muna kayo mag-cellphone. Gutumin mo ganito. Ha? Pag tulog-tulog, pag aral-aral, ginugutom mo. Problema, hindi mo ginugutom. Pag naramdaman mo, may kausap. Kaya iba sa inyo hindi mapalagay eh. Di ba? Ganun ang ganun, no? So pa. Kasi bakit? Sanay kasi kayo nang may dinudot-dot. Kaya hindi ka makaupo ng diretso. May kausap ako dito. So, sanay kasi kayo lagi may ginagawa. Gutumin mo. Anong oras ay matatapos? 3:00, gugutumin namin kayo. Hindi, biro lang. Everybody say set. Ito, sabi niya, yun daw nag-set ng sarili niya sa flesh, ano daw mangyayari? Mag-govern ka ng flesh at ang end niya, death. Pero yun daw nag-set sa spirit, mag-govern ng spirit, ang ending daw ay life and peace. Di ba? So ang tanong, saan ka magseset? Amen? Pwede ba tayo mga ngayon, bago tayo matapos, mag-govern lang muna tayo, pag-govern tayo sa Panginoon. Pero bisan, pakibasa lang nyo muna ito lahat. With all of your heart, sincerity. Ready, go. You have been raised to life with Christ. So set your hearts on the things that are in heaven, where Christ sits on His throne at the right side of God. Keep your mind there, not on things on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ. Sinabi ba dito na huwag ka mag-cellphone, huwag mong gawin? Hindi. Ang issue rito is that set your hearts on things. Diba? And fix it there. Alam niyo ito ang dahilan bakit gusto namin kayo mag-process? Gusto namin kayo mag-take ng discipleship. Kasi ang mundo maraming ino-offer. Diba? Yung iba, hindi pa rito siguro, baka bisita lang namin kayo. This is not actually to hurt you, but actually to encourage you that there is danger always. The problem is not having. The problem is addicting. The problem is controlling. That's the problem. Kung wala ka pa rin relationship kay Jesus, isa lang gusto kong sabihin, there's a time para matagpuan mo si Jesus sa buhay mo. Because yun ang pinakasagot sa lahat. Young people, look at me and listen to me very well. Don't waste your years. Mga old age guys, mga may edad na narito, don't spend your years rushing on things that are nothing. Wag.
lagyan nyo ng dahilan ang buhay nyo. At ang dahilan, una-una, matatagpuan mo sa Diyos. Pangalawa, matatagpuan mo ang dahilan dito sa simbahan. Bakit? Dito, hindi naman namin kayo ipapahamak. Para sa inyo mga bisita, don't ever think, gusto namin kayo maging miyembro ng ACP, ng church na to. No. Wala kaming pakialam kung maging miyembro kayo nito o hindi. Isa lang ang pakialam namin. Matagpuan mo ang Panginoon ngayong araw na to. Kasi siya lang ang pwede magbago, hindi naman kami. Hindi naman ang pastor, hindi naman ang lahat ng tutunan namin. Ang tinuro namin sa inyo, it's all about knowing the Lord. Amen ba mga kapareg? But today, sa pinakita ko sa inyong danger, sa pinakita ko sa inyong possible traps, sana after this, you will make a decision. Lord, give me self-control. Teach me to have self-control. At napansin ko ang self-control, nade-develop siya intentionally. Hindi siya pwede na hindi mo i-intensyonan. Anong gagawin mo? Kailangan dumating ang time, are you listening? Na ang cellphone nandiyan dyan sa lamesa mo. Dahil ikaw ay nagpe-pray, hindi mo siya gagalawin. Intentionally kumakain kayo, hindi mo siya gagalawin. Magugulat ka na lang, sooner or later, that intention will become a habit. And that habit will become a lifestyle. Pero kapag hindi mo ginawa yon, you don't have social media have you. Siya na ang may-ari sa'yo. Kaya tuwing magno-notify, nandiyan dyan, you are distracted. Sino rito ang gusto magkaroon ng self-control sa social media? Come on. Is that real to you? Again, ulitin ko lang, hindi ito kayang gawin ng anumang dasal. This is with intention. Is that an amen? Close our eyes, please. Walang titingin sa iba. Walang titingin kahit kanino. But tonight, before we're going to have a break, we're going to have our huddle or our groupings. After everything that we have presented, that you have heard, the next question is, would you like to have control? Self-control, controlled by the Holy Spirit. Sa oras na to, habang nandyan ka, pwede bang kanya-kanya tayo muna? Mag-pray ka muna sa Panginoon. Sabi mo, Panginoon, sabi mo lang kay Lord to, mag-pray ka lang. Kanya-kanyang prayer to, in your mind and in your lips. Sabi niyo, Lord, bigyan mo ko, Panginoon, ng hatred, anger, kapag may abuse na ako sa social media. Pag-pray mo yan. Sige, ikaw lang at ang sa Diyos yan. Pangalawang prayer mo. Pag-pray mo kay Lord, right now, Lord, bigyan mo ko, Panginoon, ng right focus sa right time. Pag panahon ng kain, Lord. Pag panahon ng study, Lord, walang mixed. Pray it now. And this right now, sige, ang inyong mga kamay, itaas nyo kay Lord, 2 kamay. Sige. And right now, habang nakataas ang iyong kamay, pag-pray ka kay Lord, ikaw lang muna ngayon, you're making a covenant and a promise to the Lord. Na pag-pray mo kay Lord ngayon, Lord, lahat ng hahawakan ng aking kamay, bubuksan ng aking mga daliri, yun lamang pong nakakaluwalhati sa iyo. At ang pag-pray mo kay Lord, na kapag magbubukas ka ng anything na hindi maganda, something will become wrong inside of you and dun sa hawak mo. Na ganito, pwede mong sabihin kay Lord, Lord, kung sakaling magbubukas ako ng porn, oh God,
mawala ng internet. Kung sakaling magbubukas ako ng anything na bastos, Lord, hindi siya mabuksan. Make a covenant to the Lord. Right now, in Jesus' name, this is seriousness and intentionality, because God wants you to be holy behind the screen. I-offer mo kay Lord ang kamay mo. Sige Lord, ang kamay na to, magbubukas, ang mga daliring ito, magbubukas lang. Panginoon naman nakakaluwalhati sa iyo. Lord, anything na it's against your will, anything against your will be shut off. Today in Jesus' name. Today in Jesus' name. If you don't know Jesus yet, na hindi mo pa kilala ang Panginoon bilang tagapagligtas at Panginoon mo, ngayong araw na to, habang nakataas ang kamay mo, say this prayer. Sabi mo, Panginoong Jesus. Sige, huwag kang mahiya kung hindi mo pa kilala ang Panginoon sa buhay mo, hindi mo pa siya pinapapasok sa buhay mo. Sabi mo, Panginoong Jesus, sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso sa iyo. Binubuksan ko ang aking buhay sa iyo. Tinatanggap kita, aking Panginoon, aking tagapagligtas, aking Diyos. Simula sa araw na to, maghari ka sa aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Ayusin mo ang aking buhay. Sa oras na ito, tinatanggap ko ang pagbabago galing sa banal na Espiritu. At tinatanggap ko, Panginoong Diyos, ang iyong pag-iingat, ang iyong proteksyon mula ngayon habang ako'y nabubuhay. Maraming salamat po. Kung ginawa mo ang prayer na to at mga prayers na to sincerely, with humility, I would like to tell you right now, God will protect you. God will be with you today. Father God, I pray, protect these generations, oh God. Panginoon, ang generations na to will become the future pastors of ACP. They will become the future leaders of ACP. They will become the future leaders, Lord God, and family men and women of this church. That, Lord, a generation that will not bow down to any idols. A generation that will not bow down to any demons, nor even, oh God, the flesh, even, oh God, the desires of this world, but they will only honor and bow down Jesus Christ, to Jesus Christ, their God. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Before we go on to worship the Lord with a song, pag-pray mo lang yung katabi mo, hawakan mo siya sa kamay, akbayan mo siya, pag-pray mo lang siya, naingatan siya ng Panginoon, na magkaroon siya ng hunger for more of God, na magkaroon siya ng self-control of this world, para magkaroon, sige, right now, pag-pray mo lang siya in the name of Jesus right now. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart. I'll worship you. All I have within me, I'll give you praise. All that I adore is in you. If you know this song, worship the Lord with me. Lord, I give you my heart.
I'll give you my soul. I live for you alone in every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Tatayo tayo lahat, mga kapatid. Puntahan mo yung mga kapatid mo, kasama mo sa church, kaibigan mo, yakapin mo lang sila, kamayan mo lang sila, at sabihin mo sa kanila, magkasama tayo maglilingkod sa Diyos, huwag ka makakalimot. Sing with me now. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart. I worship you, my Lord, all I have within me, all I have within me. I give you praise. All that I adore is in you. Come on, young people, maaari ba natin itaas ang ating mga kamay sa Panginoon, and let's worship Him today. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, come on, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Come on, young people. One more time. Can we all sing this? This is my desire. This is my desire. Lord, with all my heart, I worship you. Hallelujah. All I have within me.
mayroon lang tayong 3 question bago tayo kumain. So I want the leaders, at least mag-divided session lang tayo. 3 question lang na ipa-flash sa screen. Pag-usapan na natin to in relation sa napakinggan natin ngayon. And then later, kakain na tayo. Okay ba yun? Sabi dito, what part of the message stood out to you the most and why? Was there anything you heard today that challenged you how you think or live? If there's one thing you feel God is telling you to start or stop doing today, what would it be? Okay, so yung mga leaders natin, circle lang tayo, take charge, okay? And then after that, siguro mga ilang minuto to, 15 minutes, and then right after that, kakain na tayo, okay? Salamat sa mga leaders.